Hi everyone! And again, welcome back sa aking channel. And today's video, magkakaroon nga tayo ng unboxing at full review ng SEC Universe Modular Helmet. Pag natapos mong panoorin ng video ito, malalaman mo kung itong helmet ito ay para sa'yo. At ito na nga siya. Bali, ang nabili nga natin ay ito. Yung color combination niya ay yung solid white and black. Ayan. Yan yung itsura niya. SEC is made with purpose to provide protection, comfort, and style while on the road. So, buksan na natin siya. Ayun. Bale, dito sa loob ng box, makikita natin agad itong extra visor. Ayan, may free visor siya. Mamaya check natin kung anong free visor to. And yung mismong helmet. Ayun siya. SEC helmets. Ayan. And dito naman, meron siyang laman na plastic. Sa palagay ko, ito yung kanyang spoiler. Kasamang spoiler yung helmet. At i-open na nga natin itong bag ng SEC helmet. May kasama siyang bag. Ito yung pinaka-bag ng helmet niya. So dito, ayun. Meron siyang lock. Hilahin natin. Bale guys, 64MP yung ginamit ko sa camera para mas makita natin ng detalyado ang helmet. Ayan. Ayun, no? Unang-una pa lang, tumambad na sa atin yung logo niya, pinaka-logo ng SEC. Meron nga itong foam layer na pumoprotekta dito sa mismong helmet. Ito siya. So, aside dito, meron pa siyang foam protection. Yan. Open na natin. At ayun. Napakaangas ng kanyang visor. Ito yung pinaka-visor niya. Dun sa description, ang nakaspecify dyan ay gold. Ayan. Aninag nyo ba yung gold? Yes, may pagka-gold siya. Then, may pagka-konting blue. Basta, gold siya. Sabi sa description. At dito nga sa likod, meron siyang lagayan ng spoiler. Ayan, dalawang spoiler siya. Isa dito, tsaka dito. Yung spoiler na yun, i-attach natin mamaya. Pero, check muna natin bawat details dito sa helmet. At meron na nga siyang ICC sticker or anti-huli sticker. Dapat may ganyan lagi kayo. Ito naman ang sticker ng SEC para malaman na kung ang helmet ay original. Yan. Pero guys, for me sa timbang nito, masasabi kong original siya. Nakahawak na rin kasi ako ng mga walang brand na helmet. Sobra silang magaan. Tapos, yung feeling na alam mo na hindi siya original. Pero ito, pag hawak mo siya, pag buhat mo, alam mo na original siya. Ayan. At dito, meron siyang air vent. Ayan. Close. And then, pag binaba mo siya, open. Yan yung pinaka-air vent niya sa loob. Tapos, dito sa taas, ayun din, meron din siyang air vent. Ito yung close. Tapos, open. Close, open. Ang kinaganda lang dito sa air vent na to, isa lang yung ginagalaw mo. And then, pa-function na lahat. So, wala ka nang ginagalaw na dalawa or isa dito, isa dito. Kung saan siya. Same dito sa taas. Isa, dalawa. Isa lang yung gagalawin mo para ma-activate yung air vent mo. And dito naman, nandito yung lever para ma-activate or ma-open yung visor sa loob. Ayun. Tingnan natin. Ayun, no? Ganun mo siya ino-open.
Ayun. So, dito, ilang clicks siya? Bilangin natin. Pag i-open, 1, 2. 2 clicks lang. Open na yung visor mo. Scratch resistant. When it comes to scratch resistant visor, di naman totally scratch resistant to. Nagagasgas pa rin to. Kaya, pag meron kayong mga visor, may doble ingat pa rin kayo. Kasi may chance pa rin siyang magasgasan. Hindi tulad ng mga glass ng cellphone or tempered glass. Yun, meron talagang level ng pagka hardness or scratch resistant. Pero ito, trust me, nagagasgas pa rin to. Ayan. Tapos, dito naman sa ilalim, quick release na nga siya. Ayan. Pag nilak mo siya, hihilain mo lang to or ito, marirelease mo na siya. Quick release, di ba? At meron na nga rin siyang filter. Ito filter to. Pwede mo siyang alisin. Ayan. So, pwede mong labhan to. Pwede mo siyang alisin, then pwede mo siyang labhan pag marumi na. Magandang gamitin to sa road, lalo na pag maalikabok. Nafi-filtered yung dust sa daan. At dito pala sa ilalim, mapapansin nyo, ayan, nakikita nyo ba yung bilog na yan? Intercom ready na siya. Diyan ina-attach yung earpiece no intercom. Ayan, yung nasa side, yung bilog na yan. Yan yung slot para sa intercom. So, pag gagawin na natin siyang half face, ipipress mo lang tong ilalim. Ito. Yan. Press natin, ha. Yun, no. O, yun. Pag nag-click, release ng lock. Check natin kung shaky siya. Guys, approve. Maganda siya. Hindi siya gaya ng ibang modular helmet na pag kinonvert mo na siya, umaalog pa to. Pero ito, stable siya. Pero guys, pag kinonvert nyo na siya, huwag nyo na siyang pupwersahing baba pag nakalock na. Kasi baka masira yung mechanism niya sa loob na nag-hold para maging steady siya. Pag ibabalik mo naman, ipipress ulit to. And, ayun. Tas, release. Siguraduhin yung nakalapat yung tungan, then release. Yan. Meron siyang screw. Digit na screw. Hindi siya plastic. Ayan, digit na screw. Ganun din sa kabila. Then, open natin ulit. May nakita ako dito eh. Ayun. So, dito sa ilalim, mapapansin nyo may metal dito. Tapos dito. Itong metal na yan, sobrang importante yan. Kasi dyan, dito, pag pinrest natin yung chin guard, itong lock sa chin guard, ito yung lock sa chin guard. Pag pinrest natin yan, makikita nyo dito, ayan, dito. May mechanism. Pag pinrest natin, tingnan nyo, gagalaw yan. Ayan. Pag pinrest natin, naalis yung, nagpa-fold yung mechanism. Ngayon, pag sinara natin, itong metal na yan, tsaka sa kabila, habang press natin yung mechanism, naka-unlock siya. Kaya pag sinara natin, then pag nirelease natin tong lock, ayan, naka-lock na siya. So, dun siya nakakapit. Kaya, nagiging stable itong chin guard natin. Ito yung pinaka-chin guard niya. Then, may mechanism siya dito. Para ma-close. Ayun, yung tag ng foam niya. Usually, makikita mo sa helmet pag original siya. Meron siya usually tag. Ayan. Then, makikita mo rin dito yung size. Medium. Para siya sa ulo na may 57 to 58 cm
Yun yung circumference. Ayan. Dito naman sa likod, di mo makikita kung medium or large siya. So, dito mo lang talaga malalaman kung medium, small, or large yung isang helmet. So, dito, medium siya. Ito yung foam pad. Kung mapapansin nyo yung foam pad niya, mula dito, paikot siya. Buo na siya. Ayan, buo na siya. Di siya gaya ng ibang helmet na ito lang yung natatanggal, tapos yung likod na re-retain. Then, check natin. Yep, upon checking, detachable din siya. Pag nagme-maintain kayo ng foam ng helmet nyo, huwag nyo lagi silang tinatanggal alis. Kasi yung quality ng foam, pag lagi nyo silang nilalabhan or ginagamitan ng mga detergent or kahit anong sabon, bumababa na yung quality. Nagiging na silang mas malambot. Ito, may tightness pa siya. Medyo mahigpit pa siya. Ayan. Isa pa nga sa napansin ko dito sa foam padding, dito sa dalawang side niya, ito, so dito, meron siyang synthetic leather. Ayan. Meron siyang synthetic leather. Guys, itong synthetic leather, ito yung madalas na nasisira sa foam padding ng helmet. Ito yung nagbibitak-bitak, lalo na pag laging nabibilad or lalo na pag laging nagagasgasan. Ayan. So, itong part na to, kailangan din natin tong ingatan para ma-maintain natin yung quality ng padding niya. Kasi pag nasira to, magtutuloy-tuloy na yung sira niyan. Ayan. Maganda yung pagkakatahi niya. Ayan, yung running stitch niya. Pantay-pantay. Tapos, walang himulmol. Tapos dito, meron siyang, ayan. Pag sinusuot natin sa mukha to, usually ito yung hinihila nila. Patagilid. Pero, mas prepared kong itutulak mo na lang siya dito pag isusuot. Para lumuwag. Imbes na hilain to. Kasi baka maapektuhan yung stitches niya dito. Ayan. Ayan. Yung other function nito pag tinatanggal to. Pero di natin siya tatanggalin. Kasi nung chinek ko dito, ayan. Yung type nung connection niya, itong foam dito, is nakatusok. Hindi siya yung itutusok mo tapos ilalock in place mo. Ito, pagkatusok mo, nakalock in place na siya. Ayan, ganun din sa ibabaw. Kung mapapansin nyo. Ayan. Tapos dito, itong foam niya dito, ito. Ayan. Pwede mo rin siyang i-detach dito. Ayan. Dito siya. Ito yung lock. Then, ito yung plastic na nag-hold ng foam. Pwede mo siyang tanggalin. Tingnan naman natin yung paint. Maganda yung pagkakalagay ng paint niya. Hindi siya madaling matanggal. Ayan. Siya madaling matanggal. Tapos, nakasama talaga siya sa coating, outer coating ng helmet. Ayan siya. At ngayon naman, ilalagay na natin yung spoiler kung anong itsura. Pero, isara muna natin to. Hindi magandang iniiwan ng modular helmet na laging nakakonvert sa ganito kasi baka tumama kung saan, masisira yung mechanism na to. So, baba na natin siya. Yan. Yun. Guys, ito nga yung spoiler niya na dalawa. Ayan. Dito sa loob, may kasama siyang screw. Dalawang screw.
wala siyang spare. Kaya pag nawala nyo to, nako, maghanap na kayo ng bagong screw. Kaya medyo doble ingat kayo sa paglagay ng screw. Ayan, check din natin yung bawat spoiler. Ayan nga yung spoiler, zoom in natin. Ayan. Manipis nga lang siya, oh. For me, yung gantong thickness ng spoiler, medyo sensitive to. Kaya pag nilagay nyo to sa helmet nyo, dapat medyo doble ingat or may pag-iingat. Ayan. Itong screw, ang function na to, pag kinabit mo yung spoiler, walang opportunity or chance na mawala itong spoilers. Kasi pag wala siyang screw, tendency nasagi ito, matatanggal siya sa pagkakakabit. Wala to. And I'm not sure kung available na to sa market. Mamaya, i-check natin kung meron na nga siya sa market. So, ayan. Yan yung pagkakabitan ng spoiler. Hanapin mo muna yung tamang spoiler para sa side. Ito, upon checking, pag nakatalikod yung helmet, ito, para ito sa left side. Ayan. Dapat siya sa left side. So, dito may 3 butas. 1, 2, 3. Ayan. Pag ilalapag nyo yung helmet nyo, wag kung saan-saan. Make sure na foam or tela yung paglalapagan nyo, lalo na pag nagkakabit kayo ng spoiler. O kaya kalungin nyo, just make sure na yung pantalon nyo hindi nakakagasgas. So, bali ito, papasok natin siya. Medyo masikip siya, guys. Medyo masikip ipasok. Kaya dapat dahan-dahan. And dapat sabay-sabay tong 3 ngipin kasi baka mabali. Ayun. Pag naipasok nyo na siya, yung 3 ngipin, isa-slide mo papunta dito. Papunta dito. Ayan. Bahagya din. Ayan. At yun, na-lock in place na natin siya. Kung mapapansin nyo, sobra siyang sturdy. Hindi siya maalog. And, hindi siya basta-basta na huhulog. Kaya medyo mahigpit. And then, eto na. Tingnan nyo. May gap siya dito. Kaya kailangan natin ilagay yung screw. Ayan. Pag may screw na, ganyan na siya. Kaya, kuha tayo ng screwdriver. Ito, ingatan nyo maigi. Ingatan nyo maigi yan. Tignan natin yung isang piraso. Kung mapapansin nyo yung screw, ayan. Itong screw, coated yung top niya. Kulay black siya. And then, yung pinaka-thread, silver siya. Ayan. Ayun. Medyo maliit lang yung screw niya, guys. Ayan. Coated yung top, then silver yung thread. At, ayun, ikakabit na natin yung screw. Gagamit nga tayo ng malaking Phillips screwdriver. Ayan. Gagamit tayo ng malaking Phillips screwdriver para maiwasan nating ma-lost thread ito. At, dahil gawa lang ito sa plastic, hindi natin ito masyadong hihigpitan or sobrang higpit, hindi natin gagawin yon. Pag saktong lumapat na siya, tama na. Ayan. Diyan sa butas na yan, diyan natin nalalagay yung screw. So, and then, ilalagay naman natin yung sa kabila, spoiler.
Medyo maigpit. Ayun, pumasok. Then, ito namang sa kanan. Isa-slide natin papunta doon. Ayan. Saan yung ngipin? Ayan. At, ipasok na nga siya. Then, ilalagay na rin natin yung screw. Ito. Paglapat na, huwag na pepwersahin. Konting power lang talaga. Ayan, close na siya. At ayun, naikabit na nga natin yung spoiler. Ayan. So, ano nga bang function ng spoiler na to? Ang function ng spoiler na ito, nakakatulong ito sa aerodynamics. Lalo na pag nagdadrive ka, yung hangin, maganda yung flow, at tuloy-tuloy. Ayan. Ang feedback ko lang, ayun, dahil medyo may kanipisan to, medyo sensitive to. Lalo na pag nabilad, nagiging brittle to. May chance na maging brittle. Tapos, ang isa pang naging ayoko dito sa spoiler, makikita nyo dito yung mga connection. Ayan. Tapos, meron siyang millimeter gap. Ayan. Kahit nakascrew na siya, kahit lapat na, may makikita ka pa rin gap. Ayan. Yan yung mga gap. I think pwede pang ma-improve yung design na to. Basta maalis lang nila yung gap. Pwede silang maglagay ng groove. Tapos yung ngipin. Para nakatago yung mga gap. Yan. So, tingnan natin nang nakaalis yung film. Protective film. Guys, lagi nyo tandaan. Alisin nyo lagi yung protective film pag nagdadrive na kayo. Alisin natin. Ayan. Mas maangas siya. Taas natin. Baba natin tong dual visor niya, yung isa. At ayun, alisin din natin to. Pag nag-aalis kayo nito, kamay lang gamitin nyo. Huwag nyo gagamitan ng matigas na bagay para hindi magasgas yung visor. At ayun, no? Angas. Gustuhan ko dito, sobrang soft niyang gamitin. Pag ibababa mo, ang gaan. Ayun, no? Then, pagkadating sa dulo, naglalak siya. Tapos, pag itataas mo na siya, ayun, may lock din siya. Yung iba kasi, sobrang tigas ng lever para ibaba yung visor. Yung iba napuputol. Pero ito, maganda yung pagkakagawa nila, sobrang gaan. Pero, may lock pa rin siya. Ayan. Bali yung iba, kahit dahil tinted na to, pinapalitan nila tong visor kasi tinted. Paggabi, nahirapan silang makakita kasi tinted. So, pinapalitan nito ng clear visor. And tingnan natin yung clear visor. At ito naman ang kanyang extra visor. Nakabalot siya ng plastic. At protected din siya ng foam. Good thing kay SEC, laging secure ang kanyang product. At nakabalot din siya ng foam. Good thing kay SEC, protektado lagi ang kanyang mga products. Kahit yung mga free. Ayan. Kaya na ito. So, clear visor siya. Maganda ito sa night driving and day driving. Lalo na pag gustong gusto mo makita yung view. Ayan. And napansin ko dito, meron siyang bump. Guys, itong bump na ito ay indication na compatible ito sa anti-fog film. So, nabibili yon separately. Then, i-attach mo siya dito at meron ka ng anti-fog film.
iwas moisture sa loob. Yan. Scratch resistant visor. Even though scratch resistant ito, for sure nagagasgas pa rin ito. Kaya doble ingat pa rin kayo sa pag-handle ng mga visor nyo. Ang magandang pinanglilinis dito, based on my experience, laging fiber cloth. Yung fiber cloth na hindi ginagamit sa ibang bagay. Kunwari, may fiber cloth ka sa motor, pang motor lang yon. Pero yung pang helmet lang talaga. Kasi pag nag-share sila sa fiber cloth, may chance na magasgas po ang inyong helmet or yung visor nyo. Yan. So, di ko pa naman to gagamitin, kaya itatago ko muna siya. In fairness, dito sa visor nila, may design. Ayan. Advantage na to pag left-handed ka, pwede mong iangat dito. Pag right-handed ka, dito. And then, pag gitna yung gusto mo, balance dito. 'Di ba? At eto na nga, gagamitin ko na ang aking helmet. Medyo mainit nga ngayon, kaya sulit na sulit ang pag-testing. Kung usapang komportable lang naman, isa ito sa top recommendation ko sa inyo. Sa visual, sobrang lawak ng view. Walang obstruction. Parang wala kang suot na helmet or parang walang nakaharang sa mga mata mo dahil sobrang lawak ng nakikita mo. At dito medyo binilisan ko nga yung takbo ng motor ko para maramdaman ko yung performance ng helmet ko sa aerodynamics. At ayun, may naramdaman na nga ako. Napansin ko may parang whistle ako na naririnig. Hinanap ko kung saan galing yung tunog, pero hindi ko talaga makita. Sinubukan ko ngang ibukas sara yung air vent ng helmet para mahanap yung whistle na naririnig ko. Pero kahit ginawa ko na yung mga yon, naririnig ko pa rin siya pag medyo mabilis yung takbo ko. At ayun, pagbukas ko nga ng visor ng helmet ko, nawala na yung tunog. Palagay ko yung whistle na naririnig ko ay galing sa gap ng visor at ng helmet. Habang nasa biyahe, sinubukan ko nga itong i-convert sa half face. Grabe, sobrang dali, walang kahirap-hirap. Madali ko nga rin itong ibinalik kasi mas preferred ko yung full face. Kaya ito yung pinili kong helmet kasi minsan ayoko talagang nagtatanggal ng helmet. Overall, ito nga ang rate ko sa helmet. 10 out of 10. Kasi nagandaan talaga ako dito. Tsaka ito yung tipong helmet na pagsuot mo, napapatingin sa'yo yung mga nakakasalubong mo. Sa function naman ay 10 over 8.5. Kasi meron akong narinig na whistle. Sa quality naman, ang ibibigay ko lang dito ay 10 over 8. Kasi yung tahi doon sa may padding. Tsaka yung spoiler. Nangangamba ako baka kasi mag-crack yun pagdating ng araw, pag nabilad o pag nasagi. Overall, pasado sa akin ng helmet na ito. Sa presyo niyang 3,300, panalo ka na. Sa ibang shop, mabibili mo nga ito sa 3,800, meron ding 3,500, meron ding 3,200. Depende sa tagal nitong nakastock, tsaka depende sa freebies nito. Yung may mga anti-fog, mabibili mo siya minsan 4,000. Ganun nila minamarket ang presyohan ng helmet na ito. Based sa napanood nyo, sulit ba? Naglagay na nga rin ako ng link sa baba kung nais nyo ring bumili ng helmet gaya nito. At dito na nga nagtatapos ang ating unboxing at product review.
For more detailed review like this, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at muli tayong gagawa ng honest review ng product na matripan ko. Thanks for watching!